Sa video na to, titingnan natin ang insidenteng nangyari sa Malaysia noong 2003. Ang 28 years old na si Kenny Ong ay nawala sa parking lot ng isang metropolitan mall kung saan sila naghapunan ng mga taong malapit sa kanya. Inireport ng kanyang pamilya ang kanyang pagkawala sa pulisya na agad namang sinimulan ang pagsisiyasat. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang malapit na sinapit ng isang babaeng dinukot sa isang parking lot ng isang kilalang mall. Sino nga ba ang salarin at bakit? Hanggang ngayon, patuloy pa rin naaalala ng mga Malaysian ang malagim na insidenteng nangyari kay Kenny Ong. Ang trahedyang ito ay yumanig sa buong bansa hindi lang dahil sa kakilakilabot at walang kasing lupit ng insidente, kundi nangyari pa talaga to sa isang sikat at prehisteryosong mall na may mga surveillance camera. Si Kenny Ong Lay Kian ay ipinanganak sa Malaysia noong July 18, 1974. Siya ang bunso sa dalawang anak na babae at napakalapit sa kanyang mga magulang. Taong 1995, nang pumunta siya ng US para mag-aaral sa pangarap na makapagtrabaho sa larangan ng information technology. Dito niya rin nakilala ang lalaking nagngangalang Brandon. Isa siyang Chinong US citizen, nag-migrate ang kanyang mga magulang sa bansang ito, 20 years na ang nakalilipas. Naging malapit na magkaibigan sina Kenny at Brandon noong una, pero di nagtagal, nauwi sa pag-iibigan ang pagkakaibigan ng dalawa. Napakalapit ni Brandon sa kanya, palagi siya nitong tinutulungan at sinusuportahan sa lahat ng bagay. Taong 2001 nang ikasal ang dalawa. Nasa kay Kenny na ang lahat ng kanyang pinapangarap, maging sa karera man at personal na buhay. Noong 2003, nagtatrabaho siya bilang analyst sa San Diego. Nagpaplano para sa magandang hinaharap kasama ang kanyang asawang si Brandon at nagnanais na rin maging isang ina. Pero sa parehong taon din yon, ilang sunod-sunod na pagsubok ang nangyari na humantong sa malagim na trahedya. Noong 2003, nagkaroon ng malubhang karamdaman ang tatay ni Kenny na si Ong Bichung, kaya't nagpasya siyang umuwi ng Malaysia para tulungan ang kanyang pamilya sa kinakaharap nitong problema. Noong June 1, 2003 nang dumating si Kenny sa Malaysia kasama si Brandon. Pero bumalik agad sa US si Brandon pagkatapos ng ilang araw. Habang si Kenny naman ay nagpaiwan sa Kuala Lumpur at inilaan ang halos lahat ng oras sa pag-aalaga sa kanyang ama na ginagamot sa isa sa mga klinika sa kabisera. Araw-araw silang nag-uusap ni Brandon sa telepono sa loob ng mahabang oras. Madalas nilang pag-usapan ang lahat pati na rin ang dalawa nilang pusa. Pinapaalalahanan niya lagi si Brandon na huwag pasobrahan ang pagpapakain sa mga to. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga alaga na para bang kanilang mga anak. Inalis ang kidney ng tatay ni Kenny at sa kabutihang palad, bumuti na rin ang kalagayan nito at nagpapagaling na. Kaya naman noong June 14, 2003, binalak ni Kenny na bumalik na ng US. Isang araw bago ang kanyang paglipad pabalik sa naturang bansa, inimbitahan niya ang kanyang inang si Pearly, kapatid na si Elsie, at malalapit na mga kaibigan sa isang hapunan sa restaurant na matatagpuan sa isa sa mga sikat na mall. Maagang dumating sina Kenny kaysa sa iba. Dahil sa hindi makahanap ng parking spot sa gilid ng kalye sa harap ng mall, kinailangan ni Kenny na magmaneho sa loob ng underground parking lot na may bayad. Pero hindi ang bayad ang inaalala ng nanay ni Kenny, kundi ang katotohanan na medyo madilim ang paradahan na yon. Nang maiparada ang sasakyan, umakyat sila sa ikalawang palapag kung saan matatagpuan ang restaurant. Natuwa si Kenny nang makita ang mga kaibigan niya nung bata pa siya. Matagal na niyang hindi nakikita ang ilan sa kanila at gusto niya makipagkwentuhan sa kanila ng matagal. Pagkalipas ng ilang oras, napansin ni Kenny na mukhang pagod na ang nanay ng si Pearly. Tinanong niya ang ina kung gusto na nitong umuwi na sinagot naman ni Pearly na kung pwede ba siyang mauna na lang. Pagkatapos tumayo ng mesa kasama ang kanyang ina at kapatid na si Elsie, sinabihan ni Kenny ang kanyang mga kaibigan na iuuwi niya na lang muna ang kanyang ina at babalik din siya kaagad. Pagkatapos ay tumungo ang tatlo sa unang palapag ng mall para magbayad ng parking. Nakatayo na sila sa pila nang mapagtanto ni Kenny na naiiwan niya pala ang parking ticket sa loob ng kanyang sasakyan. Kaya't sinabi niya sa kanyang ina at kapatid na maiwan na lang muna sila sa pila at bababa na muna siya para kunin ang ticket. Pero natapos na lang ang pila, hindi pa rin bumabalik si Kenny. Lumipas pa ang 10 minuto at tinawagan na siya ng kanyang kapatid. Walang sumagot sa unang tawag habang ang pangalawang tawag naman ay na-redirect sa voicemail, kaya't malinaw na may mali. Agad na binuntahan ng mag-ina ang parking lot.
Pero laking gulat nila nang malamang wala na doon ang sasakyan ni Kenny. Ilang beses silang umikot sa parking lot pero wala na talaga si Kenny pati ang sasakyan nito. Sigurado si Pearlie na may nangyari sa kanyang anak dahil hindi ito umaalis nang walang sinasabi. Mahina ang ilaw sa parking lot pero may mga surveillance camera na maaaring makapagbigay ng ilang mga kasagutan. Nung una, ayaw mo nang ipakita ng security ng mall ang mga footage sa mga kamag-anak ni Kenny. Pero pumayag din matapos magsumamo ng husto ang nanay ni Kenny sa kanila. Bandang hating gabi, nakaupo sina Pearlie at Elsie sa harap ng isang monitor at nagulat sila sa kanilang napanood. Makikita sa footage na humarurot palabas ang sasakyan ni Kenny at binangga pa ang harang. Makikita rin na may ibang nagmamaneho. Hindi maganda ang kalidad ng footage pero malinaw na malamang na lalaki ang nagmamaneho. Habang si Kenny naman ay nakaupo sa katabi nitong passenger seat at ang posisyon ng katawan ni Kenny ay parang nakasandal sa may pinto. Para bang sinusubukan nitong mailayo ang sarili sa nagmamaneho hanggat maaari. Matapos makita ang footage, agad na pumunta sina Pearlie sa himpilan ng pulisya kung saan sila nagsampa ng pagkawala at pagdukot kay Kenny. Agad namang sinimulan ng pulisya ang investigasyon, habang ang pamilya at mga kaibigan naman ni Kenny ay nagmamaneho palibot sa buong Kuala Lumpur. Umaasang makikita ang kotse ni Kenny na isang purple Proton Tiara. Samantala, napagtanto naman ang asawa ni Kenny na si Brandon na may mali. Ilang beses niyang tinatawagan ang numero ng asawa pero hindi niya tumakontak. Kaya tinawagan niya ang nanay nito kung saan niya nalaman ang nangyaring pagkawala ni Kenny at narinig ni Pearlie kung gaano umiyak si Brandon sa kabilang linya. Madaling araw na nang umuwi ang mga kaibigan ni Kenny naglibot sa buong Kuala Lumpur pero sa kasamaang palad, bigo sila sa kanilang paghahanap. Ikinalat naman ng pulisya ang impormasyon sa pagkawala ni Kenny at nagsagawa din ng sarili nilang paghahanap, gayunpaman wala pa ring resulta. Hindi rin nakatulong ang CCTV footage mula sa mall sa pagkilala sa lalaking nagmaneho sa kotse ni Kenny. Mahigit 72 oras na ang lumipas mula nang huli siyang makita ng mga mahal niya sa buhay. Iniisip ng pulisyang hindi pera ang motibo sa pagdukot kay Kenny dahil masyado nang matagal at wala pa ring tumatawag para humingi ng perang kapalit niya. At hindi ito maganda na nakumpirma naman ng pulisya sa parehong araw dahil sa masamang balita. Natagpuan ang sasakyan ni Kenny na iniwan sa tabi ng isa sa mga kalsada ng lungsod. Hindi na rin maganda ang kondisyon ng isang kanang gulong nito sa harap na nagpapahiwatig na matagal na minaneho ang kotse gamit ang flat na gulong. Bilang resulta, literal tong nagkapunit-punit. May nakita ring pulang malaking mansya sa likod ng sasakyan sa may passenger seat na siyang kinuna ng mga eksperto ng ilang sample para sa pagsusuri. May nakuha rin mga fingerprints sa manipela pati na rin sa ibang bahagi ng sasakyan. Hindi naman nawala ng pag-asa ang pamilya at mga kaibigan ni Kenny at nagdarasal na makabalik siya ng ligtas sa kanila. Pero sa kasamaang palad kinabukasan, matapos matagpuan ang sasakyan, gumuho ang lahat ng kanilang pag-asa. Isang manggagawa sa kalsada ang nakapansin ng malakas na mabahong amoy na nagmumula sa isang manhole malapit sa isang highway. Nang iniangat nito ang takip, isang katawan ng tao ang nakita niyang sinubukang sunugin gamit ang dalawang gulong ng sasakyan at mga kahoy. Agad namang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Kung sino man ang nagtago at nagsunog sa katawan na yon sa loob ng manhole, sinisiguro nito na mahirap nang makilala ang naturang katawan. Makukumpirma na ang takot ng pamilya matapos matagpuan ang katawan. Pero sinabi ni Pearlie, hindi siya maniniwalang wala na ang kanyang anak na si Kenny hanggat hindi siya nakakakuha ng kumpirmasyon. Sinabi niyang hanggang hindi nito makukumpirma, patuloy silang aasang makakabalik ng buhay si Kenny sa kanila. Pumunta ang pamilya sa morgue pero sabi ng doktor, hindi pa rin daw nila makukumpirmang si Kenny o nga ito. Nagbigay naman ng DNA sample ang pamilya ni Kenny para magsagawa ng comparative analysis at nakumpirma ng resulta ang pinakamasamang bangungot ng pamilya. Si Kenny o nga talaga ang natagpo ang sinunog sa loob ng nasabing manhole. Ayon sa ilang mapagkukunan, bago pa man lumabas ang resulta, alam na ng pamilya ni Kenny na siya nga ang katawan dahil sa ilang mga alahas na suot nito. Pero si Pearlie bilang isang mapagmahal na ina, naniniwala at umaasa pa ring ligtas ang kanyang anak hanggang sa huli. Hindi talaga maisip kung anong emosyonal na paghihirap ang kailangan nitong pagdaanan.
Lumabas sa resulta na nagtamo ng 2 saksak si Kenny sa kanyang tiyan. May nakita ring sinyalis ng pananakal sa kanyang leeg. May isang telang ilang beses na nakabuhol na nakatali sa leeg ni Kenny. May similya din ng lalaki ang natagpuan sa loob ng katawan nito. Ilang araw matapos matagpuan ang wala ng buhay na si Kenny, umusbong ang maraming katanungan hinggil sa mga trabaho ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Isang undercover na pulis na nagngangalang Subramaniam Ravichandran ang nag-ulat sa kanyang mga superior na nung gabi ng pagkawala ni Kenny, naka-duty silang nakamotorsiklo ng kanyang partner. Nagpapatrolya sila sa gabi sa mga lansangan ng Kuala Lumpur nang hindi naka-uniforme. Nakita nila ang isang kotseng maling nakaparada sa kalsada. Nagpasya silang huminto malapit dito para tingnan kung may tao sa loob. Habang naglalakad papunta sa pinto ng driver, nakita ni Ravichandran ang isang lalaking nakaupo sa may manibela at isang babaeng katabi nito sa may passenger seat. Kinatok niya ang bintana at nang bahagyang binaba ng lalaking nasa manibela ang bintana, ipinakita niya rito ang kanyang police ID at tinanong sila kung ano ang ginagawa nila doon. Na sinagot naman ng lalaki na may pinag-uusapan lang sila ng kanyang kasintahan at wala silang masamang ginagawa. Kung kaya hiniling ng pulis ang ID ng lalaki at ng kasama nitong babae. Habang kinukuha ng pulis ang ID ng lalaki, may kakaiba namang sinisenyas ang babae gamit ang kanyang kamay sa naturang pulis. Tila humihingi ito ng tulong at tumitigil sa tuwing lumilingon ang sinasabing nobyo nito sa kanya. Nang mapansin to ng pulis, hiniling nito sa lalaking lumabas ng sasakyan. Agresibo naman itong tumugon at pinagbintangan si Ravichandran na hindi siya isang pulis kundi isang magnanakaw. Saka itinaas ang bintana at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Nang mapagtanto ng pulis na papaalis ang kotse, agad itong naglabas ng baril at pinaputukan ang kanang gulong ng sasakyan sa harap. Pagkatapos nito, mabilis na pinaharurot ng lalaki ang naturang sasakyan. Mabilis namang pinaandar ng 2 pulis ang motorsiklo at hinabol ang kotse. Pero sa ilang mga kadahilanan, hindi nila naabutan ang isang sasakyang may sirang gulong at ito ang opisyal na bersyon. Pero hindi na nagulat ang himpilan ng pulisya ng Malaysia noong panahong yun na hindi tumawag ng tulong at hindi ipinaalam ng nakaduting mga pulis sa sino man ang tungkol sa nangyari. Ang sasakyang yon na may flat na gulong ay ang sasakyan ni Kenny na nakitang inabandona pagkalipas ng ilang araw. At hindi man nauwi sa pabor ng mga pulis ang paghabol sa naturang sasakyan, nasa kanila pa rin naman ang mga ID ng lalaking nagmaneho at ng babaeng sakay nito. Ang lalaking nagmaneho ay ang 27 years old na si Ahmad Najib bin Aris at ang babae naman ay walang iba kundi si Kenny Ong. At kung naging iba ang naging tugon ng mga pulis sa ganong sitwasyon, malamang nabuhay pa rin si Kenny. Pero nakakalungkot na ipinaalam lang ni Ravichandran sa kanyang mga nakatataas ang tungkol sa sitwasyon pagkatapos matagpuan ang wala ng buhay na si Kenny. Malamang ayon sa ilan, ang tanging magandang nangyari lang nung gabing yon ay may nakuhang mga dokumento ang mga pulis sa nasabing lalaki. Bukod sa pamilya ni Kenny, maraming Malaysian ang dumating para magpaalam sa kanya. Para naman kay Brandon, ang pagtapos sa buhay ng kanyang pinakamamahal na asawa ay ang pagkawalang hinding-hindi na maibabalik pa. Samantala, sinimulan naman ng pulisya ang paghahanap kay Najib. Lumalabas na hindi pala siya nakatira sa address na nakalagay sa kanyang ID. Pero totoo ang kanyang pangalan, ibig sabihin maraming paraan para siya matunton. Sinimulan naman ng pulisyang hanapin ang pangalang nakalagay sa ID, sa rehistro ng mga dokumentadong kasal at sa pambansang ahensya ng suportang panlipunan at may nakita ng tugma. Si Ahmad Najib bin Aris ay ipinanganak at lumaki sa Muar Johor, Malaysia. Siya ang pangalawa sa 4 na magkakapatid. Dahil kailangan na magtrabaho at tumulong sa pamilya, huminto siya sa pag-aaral. Taong 1998, lumipat siya mula sa Muar patungong Kuala Lumpur. Nang maglaon, nagpakasal at naging ama sa 2 anak. Mula noong 2000, nagtrabaho siya bilang tagapaglinis ng mga eroplano para sa Malaysia Airlines. Dahil alam na ng mga pulis ang pangalan ng kanyang asawa at ang lugar na pinagtatrabahuan nito, sinimulan nila tong sundan. Nagtatrabaho ang asawa ni Najib sa isa sa mga bangko ng lungsod. Hinintay nila to hanggang sa matapos ang kanyang trabaho. Saka siya sinundan ng mga pulis na nakasibilyan, kaya't nalaman ang address ng bahay nila. Ngayon, alam na ng mga pulis kung saan nakatira si Najib. Pero para hindi siya makatakas, kailangan nilang tiyakin na nasa loob to ng bahay. 3 araw nilang binantayan ang naturang tahanan, pero hindi nila nakita si Najib kahit isang beses.
Nagsisimula na rin tuloy magduda ang mga pulis na hindi nakatira si Najib kasama ang kanyang pamilya. Pero panandalian lang ang konklusyong ito. Dahil sa ika-4 na araw ng pagmamanman, bandang alas 4 na madaling araw, may nakita silang taksing huminto sa harap ng tahanan kung saan lumabas si Najib. At makalipas lang ang ilang minuto, agad siyang pinusasan at dinala sa himpilan para sa pagtatanong. Mabilis na nag-leak sa press ang impormasyon tungkol sa pagkakahuli at pagkakakilanlan ng taong pinaghihinalaang may kinalaman sa nangyari kay Kenny. Maraming mga nakakakilala kay Najib ang hindi makapaniwalang siya ang dumukot at tumapos kay Kenny Ong. Isa siyang tapat na asawa, isang mapagmalasakit na ama at sa pangkalahatan ay nagbibigay ng impresyong isa siyang mabuting tao. Pero sa lalong madaling panahon, sigurado ang mga pulis na isa siyang lobong nagdamit tupa. Ganap na kalmado si Najib at sinabi sa unang interogasyon na sa pinuno lang siya ng dibisyon handang makipag-usap. Sinimulan naman niyang itanggi ang kanyang pagkakasala. Tanging sa pagharap lang sa kanya ng mga ebidensyang nag-uugnay sa kanya kay Kenny Ong, saka pa unti-unting naglaho ang kanyang kumpiyansa. Una, ipinakita sa kanya ang 2 ID-ng ibinigay niya sa officer on duty nung gabi ng pagdukot kay Kenny. Pagkatapos ay sinabi ng mga pulis na may nakita silang mga batik ng dugo sa kanyang jacket at maong at halos tiyak nang makikita sa resulta ng pagsusuri na dugo ang mga yun ni Kenny Ong. Saka pa lang napagtanto ni Najib na hindi nagkukunwari ang mga pulis, may sapat silang ebidensya. Kaya naman umami na siya sa pagdukot at pagtapos kay Kenny. Sa ika-10 araw mula nung pagdukot noong June 23, 2003, dinala si Najib sa korte kung saan inulit niya ang kanyang pag-amin. Sa mga sumunod na araw, nagsagawa ng eksperimento sa pagsisiyasat ang pulisya kung saan dinala sila ni Najib sa lahat ng mga lugar na kasama nito si Kenny at detalyadong ipinaliwanag nito kung paano at kung ilang beses niyang pinilit si Kenny makipagtalik sa kanya. Pati na rin kung paano niya tinapos si Kenny at kung paano na sinubukang itago ang katawan nito. At sa lahat ng mga lugar na itinuro ni Najib, may mga ebidensyang nakuha ang mga pulis na nagpapatunay sa mga sinabi nito. Sa underground parking lot kung saan nagsimula ang lahat, nakuna ng mga kamera si Najib. Ayon sa kanya, hinihintay niyang dumating ang dati niyang among nagtanggal sa kanya sa trabaho para makaganti dito. Pero hindi nakumpirma ang pagkakakilanlan ng sinasabing dating amo. Nagtatago siya sa madilim na parte ng parking lot nang makita niya si Kenny na may hinahanap sa loob ng sasakyan, kaya't nagpasya siyang samantalahin ito. Marahas niyang tinulak si Kenny sa loob ng kotse saka pinagbantaan. Sinabi niya kay Kenny na pagsisisihan nito kung susubukan nitong tumakas o humingi ng tulong, kaya't masunurin siyang sinunod ni Kenny. Pagkatapos umupo ni Najib sa driver's seat, mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan at binangga ang harang. Huminto sa gilid ng kalsada at sinimulang gawan ng hindi maganda si Kenny. Pero sa sandaling yon, 2 pulis namang nakasibilyan ang huminto sa tabi ng kotse. Sa panahon ng investigasyon, sinisikap ni Najib na kumbinsihin ang mga pulis na sa kapal lang niya napagtantong maling babae ang kanyang nakuha nang hilingin ng mga pulis ang kanilang mga ID. Pero kahit na ipagpalagay na ang dating amo na talaga ang balak niyang kunin, hindi pa rin ito makakabawas sa kanyang pagkakasala. Tulad ng walang pag-aalinlangan, nadadanasin din ng naturang amo ang parehong kapalarang dinanas ni Kenny. Sinabi ni Najib na natakasan nila ang mga sumusunod ng mga pulis at kahit nakuha ng mga to ang kanilang mga ID, hindi niya pa rin naisipang pakawalan si Kenny. Muli niyang inihinto ang sasakyan sa tabi ng kalsada para palitan ang nabutas na gulong na pinaputukan ng pulis. May isang kotseng may babae sa loob ang nakaparada din malapit sa lugar kung saan sila huminto. Lumapit si Najib sa naturang babae para humiram ng tsak, plano niyang palitan ang gulong. Pero matapos makita ni Najib si Kenny na sinisinyasan ang babae gamit ang kanyang kamay, hindi na tinuloy ni Najib ang paghiram ng tsak. Bumalik na agad to sa loob ng kotse at mabilis na nagmaneho palayo. Di nagtagal, muli silang huminto sa isang lugar. Gamit ang kutsilyo, pinilit niyang makipagtalik si Kenny sa kanya. Pagkatapos, nagmaneho si Najib papunta sa ibang distrito, kung saan muli na naman niyang hinalay si Kenny. Pareho silang nasa likurang upuan at nagmamakaawa si Kenny sa kanya. Pero sa halip, kinuha niya ang buhay nito. Pagkatapos, tinago niya ang wala ng buhay ni si Kenny sa isang manhole malapit sa isang highway. Muli siyang nagmaneho papunta sa ibang lugar at doon iniwan ang sasakyan. Lumipas ang 16 na oras bago siya bumalik sa pinaglagyan niya kay Kenny na may dala ng gasolina. Saka sinubukang sunugin si Kenny para maalis ang mga ebidensya.
Kinumpirma naman ng isang eksperto na kay Najib ang similyang natagpuan sa loob ng katawan ni Kenny. Nakuha rin ang kanyang DNA sa loob ng sasakyan, pati na rin ang kanyang mga fingerprints sa manibela ng kotse, na isa pang hindi maikakailang patunay ng kanyang pagkakasala. At nakumpirma naman na kay Kenny ang mga dugong dumikit sa maong at jacket ni Najib. Nagsimula ang paglilitis noong September 15, 2003, 3 buwan mula nung tinapos niya si Kenny. Ang kasong ito ay naging isa sa pinaka-controversial sa Malaysia na nakatanggap ng malaking atensyon mula sa media at publiko. Ang ganitong high-profile na paglilitis ay hindi lang nakakaakit ng mga ordinaryong Malaysian at mga reporters, kundi pati na rin sa mga taong gustong makagawa ng pangalan para sa kanilang mga sarili, lalo na ang mga abogado kung saan marami si Najib. Kahit na inamin niya ang kanyang pagkakasala sa panahon ng pagsisiyasat at mayroong higit sa sapat na patunay ng kanyang mga ginawa kabilang ang mga ebidensya ng DNA, pagkatapos kumonsulta sa 6 ng abogado, hindi umamin si Najib sa kanyang unang paglilitis. Sa pagsasabi sa korting umamin lang siya sa ilalim ng presyon ng pulisya. Pero ang hukom kung saan umamin si Najib pagkatapos ng kanyang pag-aresto ay nagpatotoo na sa oras ng pag-amin nito, walang mga palatandaan ng pisikal na pang-aabuso sa nasasakdal at napakakalmado pa nga nito kung kumilos. Dahil dito, binago ng mga abogado ang kanilang taktika at nagsimulang makipagtalong kagustuhan ni Kenny makasama ang kanilang kliyente sa loob ng nasabing sasakyan. Iniugnay ito ng mga abogado ni Najib sa katotohanang hindi tinangkang tumakas ni Kenny sa kabila ng pagiging black belt nito sa taekwondo. Pero tinanggihan ang argumentong ito ng pagtatangkang pagsisi kay Kenny sa hindi pagtakas dahil ang bawat isa ay may iba't ibang tugon sa mga kritikal na sitwasyon. Pero hindi pa rin tumigil ang mga abogado ni Najib. Muli naman silang nakabuo ng bagong bersyon sa pagsasabing kusang gustong makipagtalik ni Kenny kay Najib. Sinabi nilang nalagutan ng hininga si Kenny mula sa pagkakasakal na ginagawa para mas lalo pang painitin ang sensasyon sa panahon ng pagkikipagtalik. Pero hinamon ng mga eksperto ang bersyon na to. Ilang beses na nakabuhol ang telang nakatali sa leeg ni Kenny na nagpapahiwatig na si Najib ay walang intensyong paluwagin ito. Sa katunayan, sa higpit ng pagkakatali ng telang yon sa leeg ni Kenny, ang balat sa ilalim nito ay ang tanging parte lang ng katawan na hindi napinsala ng apoy. At hindi lang yon, ang telang ginamit ay idinisenyo para sa pagpunas ng mga bintana ng eroplano. At kung isa sa alang-alang ang trabaho ng nasasakdal bilang tagapaglinis ng eroplano, mas lalo pa siyang nauugnay sa nangyari kay Kenny. At isa pa, hindi rin alam ng mga abogado ni Najib kung paano ipapaliwanag ang mga natamong saksak sa katawan ni Kenny. Sa puntong yon, naubusan na ng ideya ang mga abogado ni Najib. Kaya't inirekomenda nilang manahimik na lang si Najib at huwag nang magbigay ng anumang patotoo. Marami din ang mga nagtatanong kung bakit nga ba hindi bumaba ng sasakyan si Kenny, samantalang mayroon naman siyang 2 pagkakataon para makatakas. Sa kasamang palad, hindi na natin kailanman malalaman ang sagot sa mga katanungan yon. Sinabi ng ilan na marahil dahil sa sobrang takot, hindi na nito nagawa pang kumilos. February 23, 2005, si Ahmad Najib bin Aris ay napatunayang nagkasala sa lahat ng mga isinampal laban sa kanya. Sinabi ng hukom na ang mga nakalap na ebidensya ay nakaturo lang sa iisang tao, kay Najib. Para sa paghalay at paglapastangan niya kay Kenny, binigyan siya ng pinakamataas na sentensya ayon sa mga batas ng Malaysia, 20 years na pagkakakulong at 10 hampas ng tungkod. Pero pinatawan din siya ng parusang bitay dahil sa pagtapos niya kay Kenny. 2 beses namang tinangkang iapila ng kanyang mga abogado ang naturang hatol, pero parehong bigo. Noong 2010, sumulat si Najib sa pinuno ng estado. Humihiling na bawasan ang kanyang sentensyang bitay sa habang buhay na lang na pagkakakulong. Sa kanyang liham, muli niyang itinanggi ang kanyang pagkakasala, pero tinanggihan pa rin ang kanyang kahilingang pagpapatawad. September 23, 2016, mahigit 13 years pagkatapos ng nangyari kay Kenny Ong, isinakato para ng hatol sa 40 years old na si Ahmad Najib bin Aris. Nang ang 47 years old na babaeng Chinese na si Lian Jigu ay biglang nawala mula sa Vancouver, Canada sa isang bakasyon noong June 7, 2012, labis na nag-alala ang kanyang asawa at anak na lalaki. Hindi lang dahil sa pauwi na rin sila ng China kundi hindi rin ito marunong magsalita ng Ingles. Naligaw ba siya o may malagim na nangyari sa kanya? June 8, 2012,
Nang makatanggap ang Vancouver Police Department sa Canada ng tawag mula sa isang 25 years old na Chinese exchange student na si Yuan Shitang. Sinabi ng tumatawag na nawawala ang kanyang inang 47 years old na si Lian Jiku na bumibisita sa kanya isang araw bago ang paglipad nito pabalik sa kanilang bansa. Sinabi rin ng tumatawag na hindi marunong magsalita at umintindi ng Ingles ang kanyang ina at tanging Cantonese lang ang alam nitong wika. Si Lianji at ang asawa nitong si Tang Jihui ay pumuntang Vancouver, Canada para bisitahin ang anak nilang si Yuan Shitang na nag-aaral sa Douglas College 20 araw bago maganap ang insidente. Nagrenta sila ng B&B at may napakaraming plano para sa kanilang tatlo bilang isang pamilya at nasasabik si Yuan na ipagkita sa kanyang mga magulang ang lungsod. Nang matapos ang pagbisita sa kanilang anak, oras na para sa kanilang pag-uwi. Nakatakda silang lumipad patungong China noong hapon ng June 7, 2012. Ayon sa pahayag ni Yuan, umaga ng June 7 pumunta siya sa inuupahang apartment para sunduin ang kanyang mga magulang para maihatid sa paliparan. Pero pagdating niya, tulog pa rin ang kanyang ama. Dahil sa mahaba pa naman ang oras, nagpa siya si Yuan na hayaan na lang muna tong matulog at niyaya ang kanyang ina para mag-almusal sa isang restaurant. Pagkatapos ng almusal, bumalik sila ng B&B kung saan sinimulan naman niyang ikarga ang lahat ng mga bagahe ng kanyang mga magulang sa kanyang sasakyan. Nakita niya ring pinagmamasdan siya ng kanyang ina mula sa bintana ng inuupahang apartment. Habang inaayos niya ang mga bagahe, sinabi niyang pumunta muna siya saglit sa isang malapit na mall para bumili. Pero ang nakakagulat pagbalik niya, wala na ang kanyang ina. Ginising ni Yuan ang kanyang ama para tanungin kung nasaan ang nanay niya. Nung una, hindi sila masyadong nag-aalala. Ipinagpalagay kasi nilang siguro lumabas lang saglit si Lianji at hindi na masyadong lumayo. Nang hindi nila to matawagan, hinintay pa nila to ng ilang oras pero wala pa rin. Kaya't hinanap na nila si Lianji sa paligid. Ilang oras din silang naghanap pero bigo silang makita ang ginang. Dahil flight na mag-asawa kinahaponan, tumungo na lang sina Yuan at tatay niya sa paliparan. Iniisip na baka naroon na ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, wala pa rin doon ang ginang. Ngayon, nagdadalawang isip na si Tang Jihui sa kung tutuloy ba siya ng uwi o hahanapin na lang muna ang kanyang asawa. Gayunpaman, tiniyak ni Yuan sa kanyang ama na maaaring isa lang tong simpleng hindi pagkakaunawaan at sinabing hahanapin niya ng husto ang kanyang ina at agad na papauwiin pag makita. Umuwi si Tang Jihui na puno ng kalituhan at pagkabalisa. Sa kabilang banda, nang hindi talaga mahanap ni Yuan ang kanyang ina, tumawag na siya sa mga pulis kinaumagahan na agad namang inilunsad ang pagsisiyasat para mahanap ang ginang. Pagdating nila sa pinangyarihan, wala silang nakitang anumang kahinahinala. Gayunpaman, espekulasyon ng mga pulis na maaaring ayaw nang umuwi ni Lianji at nagtatago para makapanatili sa Canada. Kaya lang, may butas ang tsoryang ito. Nagpapatakbo ng isang napakamatagumpay na negosyo sa transportasyon ng mga muebles ang pamilya ni Yuan, kaya't may sinabi sila sa buhay. May mga mamimili sila sa buong mundo, kabilang na ang Amerika, Europe at Southeast Asia. Habang madalas na binibisita ni Tang Jihui ang kanyang anak sa mga business trip, ito naman ang unang pagkakataon na nakapuntang Vancouver si Lianji. Wala siyang kasaysayan ng anumang pagkagumon, sakit sa pag-iisip, pagkikiapid o kilalang mga kaaway. Kaya wala talaga siyang dahilan para illegal na manatili sa Canada. Tuluyang ibinasura ang teoryang ito nang matagpuan ang mga gamit ni Lianji kabilang ang pera, pasaporte at handbag sa loob ng kotse ni Yuan. Sa takot na baka dinukot ng masasamang loob ang kanyang ina, nagsumikap siya ng husto para mahanap ito. Namigay siya ng mga flyers kasama ang larawan at mga detalye ng kanyang ina. Nagbigay din siya ng mga panayam at nagsagawa ng mga press conference para maikalat ang kamalayan tungkol sa pagkawala ng kanyang ina sa pag-aasang makakuha ng mahahalagang impormasyon. Hindi nagtagal ay bumalik ng Vancouver ang kanyang ama para tumulong sa investigasyon at hanapin ang kanyang asawa. Naantig naman ng publiko, lalo na ang Chinese community sa kwento ng mag-amang desperadong mahanap ang kanilang mahal sa buhay. Marami ding mga lokal ang nagboluntaryo sa paghahanap. Samantala, ipinagpatuloy naman ng pulisya ang kanilang investigasyon. Pero sa loob ng ilang araw, wala pa ring resulta. Walang mga tumawag para humingi ng pera kapalit ni Lianji na nagpahina naman sa teorya ng pagdukot.
Sa puntong to, nang lumipas ang ilang araw nang walang mga bagong lead, isinasaalang-alang na ng mga pulis na maaaring may masama nang nangyari. Bilang huling paraan, sinimulang tingnan ng mga pulis ang insidenteng ito mula sa ibang anggulo. Sinimulan nilang tingnan ang mga miyembro ng pamilya. At habang naghuhukay sila, isang kakaibang impormasyon ang nakakuha ng kanilang atensyon. Kakatuwang umupa rin si Yuan ng apartment sa parihong B&B kung saan tumuloy ang kanyang mga magulang. Pero hindi niya nabanggit ang tungkol dito sa mga otoridad. Akala talaga ng mga pulis na nakatira si Yuan sa kanyang sariling apartment at panapanahong binibisita ang kanyang mga magulang sa panahon ng kanilang pananatili. Nang tinanong siya ng mga pulis tungkol dito, sinabi niyang hindi kasi sila nagtanong kaya hindi niya na rin sinabi. Sa karagdagang pagtatanong kung ba't pa siya umupa ng isang kwarto sa B&B, samantalang malapit lang din naman ang kanyang inuupahang apartment, katwiran niya gusto niyang gumugol na maraming oras kasama ang kanyang mga magulang hanggat maaari. Bagamat ang kaunting impormasyon na to ay hindi nagpapatunay na may kinalaman si Yuan sa pagkawala ng kanyang ina, ang kanyang walang pakialam na saloobin ay sapat na para magdulot ng hinala. Napansin din ng mga investigador na sinusubukan din ni Yuan na bawasan ang kanyang kakayahan sa pagsasalita ng Ingles para makaiwas sa ilan pang mga katanungan na tila kakaiba rin kung isasaalang-alang ang 6 na taong pag-aaral niya sa Canada. Sa oras na to, sinimulang tingnan ng mga investigador si Yuan bilang ang pangunahing pinaghihinalaan. May isa pang anomalya sa kanyang kwento. Una niyang sinabi sa mga pulis na nag-iisa ang kanyang ina nang mawala sa B&B. Pero nang maglaon, binago niya ang kanyang kwento at sinabing umalis sila para mag-almusal at mula doon nawala na ang kanyang ina. Muli na naman niyang binago ang kanyang kwento at sinabing nasa apartment niya ang kanyang ina nang mawala ito. Nabigla sa mga kasinungalingan ni Yuan, tinanong siya ng kanyang ama kung ba't siya nagsinungaling. Sinabi ni Yuan sa kanya na ginawa niya yon para hindi makaproblema ang may-ari ng bahay dahil bawal umano ang ginawa nitong paghahati ng upa. Bagaman hindi ka panipaniwala ang palusot na yun ni Yuan, mas itinoon na lang ni Tang Jihui ang kanyang buong atensyon sa paghahanap sa kanyang asawa kaysa ang makipagtalo pa sa kanyang anak. Pero patuloy pa ring naghahanap ang mga pulis ng karagdagan pang mga impormasyon. Nagtanong-tanong din sila sa iba pang mga nangungupahan sa B&B sa Richmond, Vancouver tungkol sa pamilya ni Yuan. At lahat sila ay sinabing maayos naman daw ang pagkikitungo ng pamilya sa isa't isa, kaya wala pa ring nangyari sa kanilang pagsisiyasat. Pagkalipas ng 2 linggo sa isang press conference, sinabi ni Tang Jihui at Yuan na bagaman hindi nila maalis ang posibilidad na maaaring may masamang nangyari, umaasa pa rin silang ligtas at maayos si Lianji at na makakabalik ito ng buhay sa kanila. Sa puntong yon, nakahilig na ang mga investigador sa kaso ng pagtapos ng tao sa halip na pagdukot. Sa pagbabaka sakaling makakita ng katawan o anumang ebidensya, mas lalo pang nagdagdag ng tao ang pulisya at sinimulang maghanap sa mga kalapit na kakahuyan pero wala pa rin. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, halos walang pag-usad sa kaso. Dahil sa halos napabayaan na ang negosyo sa China, walang pagpipilian si Tang Jihui kundi ang umuwi at muling iasa sa kanyang anak ang paghahanap sa kanyang ina na ipinangako naman ni Yuan sa kanya na gagawin niya ang lahat para makita ang kanyang ina. Bago nito, hinikayat ang ama na umuwi na lang muna. July 20, 2012. Formal nang ipinasa ang kaso ni Lianji sa Integrated Homicide Investigation Unit ng Canada. Sa simula pa lang, naniniwala na ang mga investigador ng dibisyong ito na maaaring sangkot ang pamilya sa pagkawala at posibleng pagtapos kay Lianji. Kaya lang hindi sila sigurado kung si Tang Jihui ba o si Yuan Shitang ang salarin. Dahil sa pabago-bagong pahayag ni Yuan tungkol sa pagkawala ng kanyang ina kaya't sa kanya nakatutok ang atensyon ng mga investigador. Nang hinalughog nila ang B&B, nakakita sila ng mga bakas ng dugo sa dingding, kisame, aparador at mesa ng dating silid na inuupahan ni Yuan. May napakalaki ring tuyong dugo sa kama. Dinala naman sa lab ang tuyong dugo para sa pagsusuri, pero hindi pa rin matukoy kung kaninong dugo ito nanggaling. Dahil sa hindi pa rin naging sapat ang ebidensya ng tuyong dugo na yon, hindi pa rin maaresto si Yuan. Nais ring halughugin ng mga investigador ang mismong apartment ni Yuan, pero dahil sa walang sapat na katibayan, hindi sila makakuha ng warrant para halughugin ang lugar.
At ayaw din naman silang papasukin ni Yuan kung wala sila nito. July 20, 2012, 1.5 buwan mula nung pagkawala ni Lianji. Sa parehong araw, nakatanggap naman ng tawag ang pulisya tungkol sa natagpuang isang maleta na may lamang naaagnas ng katawan ng taong itinapon malapit sa dalampasigan ng Harwood Island, 6 na oras na biyahe mula Vancouver. Nang makarating ang mga pulis sa pinangyarihan, nalaman nilang isang babaeng Asyanong nasa middle age ang nasabing katawan. Nang tiningnan ang suot nitong damit, agad na nalaman ng mga pulis na ang katawan ay walang iba kundi ang nawawalang si Lianji Gu. Nakalaunan ay nakumpirma din naman sa pagsusuri. Sa resulta, napag-alamang nagtamo si Lianji ng maraming hampas sa ulo. May nakita ring 5 steel nails sa kanyang galugod na may nakasulat na lengguaheng Chino. At kamakailan lang ay nagpa-spinal surgery si Lianji. Nang isinagawa ang genetic test, opisyal na kinilala ang katawan bilang ang 47 years old na si Lianji Gu. Sa kasamaang palad, walang mga surveillance camera sa lugar kung saan natagpuan ang naaagnas na si Lianji, kaya't walang paraan para malaman kung sino ang nag-iwan ng nasabing maleta. Samantala, kinuha naman ng RCMP ang kaso at nagplanong mag-undercover. Hindi nila isinapubliko na natagpuan na ang katawan, ni hindi nila ipinaalam kay Yuan. Sa simula ng August 2012, isang undercover na babaeng pulis na may lahing Chino ang tumawag kay Yuan at sinabi nitong mayroon siyang ilang impormasyon tungkol sa nawawala nitong ina. Nakipagkita ang nasabing nagkakantunis na babaeng pulis kay Yuan. Sinabi niya kay Yuan na natagpuan niya ang maletang nag-alalaman ng nanay nito sa tabing dagat pero hindi pa niya ipinapaalam sa mga kapulisan. Sinabi niya rin kay Yuan na handa siyang iligpit ang katawan kung handa rin itong magbayad. Bagaman itinanggi ni Yuan na wala siyang anumang koneksyon sa pagtapos sa kanyang ina at gusto nang umalis, iginiit pa rin ng nasabing pulis na bibigyan siya nito ng 2 araw para pag-isipan ang kanyang sinabi at kung hindi ay pupunta na lang siya sa himpilan ng pulisya. Nang gabing yon, tinawagan siya ni Yuan at sumang-ayon sa kahilingan nito. Sa sumunod nilang pagkikita, ipinakilala sa kanya ng babaeng pulis ang 2 pa nitong kasamahan. Sinabi naman ng 2 pulis na to kay Yuan na basta't magbabayad lang siya, napakadali lang para sa kanilang iligpit ang naturang katawan. Sinabi nilang may isa silang kasamahang may taning na ang buhay dahil sa matinding karamdaman na maaaring pagbintangan sa pagtapos kay Lianji at sa pagligpit sa kanyang katawan. Pero walang perang pambayad si Yuan, kaya't nagbigay na lang to ng nakakagulat na panukala. Sinabi niya sa grupo na kung tatapusin nila ang kanyang ama, mamanahin niya ang lahat ng ari-arian nila, saka pa lang siya makakapagbayad. Agad namang sumang-ayon ng grupo, pero gusto nilang malaman ang lahat ng detalye. Walang kamalay-malay si Yuan na nahuhulog na pala siya sa bitag ng mga pulis habang sinisimulan niyang sabihin ang buong kwento. Si Yuan ay nag-iisang anak ng mag-asawang Tan Jihui at Lianji Gu mula sa Fushan. Nagpapatakbo sila ng isang matagumpay na negosyo na may taunang kitang 10 million yen. Ang malakas na karakter ni Lianji ay ang isa sa mga asit ng negosyo, gayunpaman gustong-gusto nitong kinukontrol ang lahat ng bagay, lalong-lalo na pagdating sa anak nilang si Yuan. Matatawag siyang isang tiger mom, kinukontrol niya bawat detalye ng buhay ni Yuan. Maging ito man ay sa karera o buhay pag-ibig, dapat lahat ay dumadaan kay Lianji. Desisyon niya ring paghiwalayin sina Yuan at ang kasintahan nito nung high school dahil sa mahirap lang ang pamilya ng nasabing babae. Kinokontrol niya rin ang kayamanan ng pamilya, lalong-lalo na sa mga perang ibinibigay kay Yuan. Noong 2006, ang 19 years old na si Yuan ay ipinadala sa Canada ng kanyang mga magulang kahit nalabag sa kanyang kalooban na ipagpatuloy ang pag-aaral sa nasabing bansa. Pinag-aaral siya ng kanyang mga magulang ng hotel management sa Douglas Community College para mahasa ang sarili at para mapalawak pa ang negosyo ng pamilya. Labis ang naging kalungkutan ni Yuan sa naturang bansa. Dahil sa wala naman siyang pagnanais na ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya at iniisip na inaapi siya sa pamamagitan ng pagkontrol ng kanyang ina, pakiramdam ni Yuan ay minamanipula siya at emosyonal na inaabuso. At maging ang kanyang mga kaklase ay nagrereklamo na rin sa labis na higpit ng ina ni Yuan sa kanya. Dahil dito, nagsimulang magsinungaling si Yuan sa kanyang mga magulang gamit ang iba't ibang dahilan para makakuha ng pera na siya naman ginagastos niya sa pagsusugal o mga gala sa halip na para sa pag-aaral.
Napakababa tuloy ng kanyang mga marka na naging dahilan kaya't hindi na niya pwedeng ipagpatuloy pa ang kanyang pag-aaral. Para may panggastos, nagtatrabaho siya ng part-time sa isang Chinese restaurant sa Vancouver at kumikita ng $850 kada buwan. Samantala, wala namang kamalay-malay ang kanyang pamilya sa China sa kanyang mga pinagagagawa sa Canada. Noong 2011, umuwi si Yuan sa kanila para magbakasyon at makasama ang pamilya. Sa panahon nito na rin nakilala ang isang babae na di nagtagal ay inaya niya ng kasal. Kaya lang tutol ang nanay ni Yuan sa kasal at nakahanapan ng ibang babaeng angkop na pakasalan ni Yuan batay sa kanyang sariling pamantayan na siya namang ikinagalit ng kanyang anak. Pagkatapos ng graduation, karamihan sa mga kaklase ni Yuan ay bumalik na ng China, kaya't halos wala na rin siyang kasama. Gusto niya ring umuwi para makasama ang kanyang nobya. Sinabi ni Yuan sa kanyang ama na pakiramdam niya ay nakakulong siya sa Canada, pero hinimok siya ng kanyang ama na magtiis na lang muna dahil para din naman sa kanya ang pag-aaral niya sa Canada. Samantala, nalaman naman ni Yuan na buntis ang kanyang nobya na pinaniniwalaan niyang sa kanya. Kaya lang pinalaglag nito ang kanyang dinadala, na siya namang lalong nagpatindi sa puot na nararamdaman ni Yuan. Noong May ng 2012, binisita siya ng kanyang mga magulang sa Canada. Nagrenta siya ng 2 kwarto sa B&B sa Richmond, isa para sa kanyang sarili at isa para sa kanyang mga magulang. Ipinaliwanag niya sa mga to na hindi sila pwedeng tumuloy sa kanyang sariling apartment dahil hindi lang naman siya ang nakatira doon. Nagrenta rin siya ng kotse at sinabi sa kanyang mga magulang na sa kanya ang naturang sasakyan. Sakay ng nasabing kotse, ipinasyal niya ang mga to sa paligid ng Vancouver. Pero kahit noon pa man, may namumuo na talagang tensyon sa pagitan niya at ng kanyang mga magulang. Gusto niyang makalaya sa kanila, yung malaya siyang gawin anumang naisin niya sa buhay. Sa isang punto, may nakitang martilyo si Yuan sa B&B at itinago ito sa loob ng kanyang backpack. Nung umaga ng June 7, nang malaman niyang natutulog pa rin ang kanyang ama, ikinalat niya ang kanyang mga barya sa kanyang kama. Saka tinawag ang kanyang ina para kunwari ay magpapatulong sa pagpulot sa mga barya. Nang yumuko ang kanyang ina para pulutin ang mga barya, malakas niya itong hinambalos ng martilyo sa ulo. Nang magsimulang mangisay ang kanyang ina, tinakpan niya ng saplot ang ulo nito at 2 beses pang muling malakas na hinampas ng martilyo para masiguradong nalagutan na talaga to ng hininga. Matapos tapusin ang kanyang ina, nagdadalawang isip siya kung dapat na rin bang iligpit ang kanyang ama. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang minuto, nagpasya siyang wag nang ituloy ang balak sa takot na baka mapaghinalaan siya kung parehong sabay na mawala ang kanyang mga magulang. Matapos kumbinsihin ang kanyang ama na umuwi na muna ng China, agad siyang bumalik sa B&B para linisin ang kanyang kalat. Matapos tanggalin ang mga ebidensya, oras na para kay Yuan na gumanap sa papel ng isang mabuting anak. Nagpanggap siyang isang nag-aalalang anak at inireport ang pagkawala ng kanyang ina. Pagkatapos niyang magkwento sa mga undercover ng mga pulis, nire-enact niya ang buong pangyayari. Lingid sa kanyang kaalaman, inirecord na pala ng mga pulis ang lahat ng kanyang ginagawa at malapit nang maisiwalat ang kanyang malagim na sikreto. Sa puntong to, mas maraming ebidensya na ang nakuha ng mga pulis kaysa sa kanilang inaasahan. Gayunpaman, napagpasyahan nilang dahan-dahanin na lang muna at kumalap ng higit pang ebidensya laban kay Yuan na magpapatunay sa sinabi nitong kwento. Hindi nagtagal, natuntun naman ng mga pulis ang inupahang sasakyan ni Yuan na mayroong pang bakas ng dugo sa loob. May natagpuan din silang mantsa ng sunog at dugo sa loob ng storage room ng apartment ni Yuan. September 7, 2012, formal na inaresto si Yuan Shitang dahil sa pagtapos sa kanyang ina, eksaktong 3 buwan pagkatapos ng pagkawala ni Lianji. Bilang karagdagan sa kasong pagligpit sa kanyang ina, nahaharap din siya sa karagdagang mga kaso ng pagpaplanong pagtapos din sa kanyang ama. Bagaman sinubukang itanggi ni Yuan ang lahat, sa huli ay umamin din siya nang maiharap sa kanya ang lahat ng ebidensya. Kasama ang ebidensya ng videong hindi niya sinasadyang naibigay sa mga undercover ng mga pulis. Si isang kisap mata nagbago ang buhay para kay Tang Jihui nang pumutok ang balita sa China tungkol sa pag-aresto sa kanyang anak na si Yuan na siyang nag-udyok sa kanyang agarang paglipad papuntang Canada. Hindi siya makapaniwalang kayang tapusin ni Yuan ang kanyang sariling ina. Sa kabilang banda, si Yuan naman ay hindi nagpakita ng anumang pagsisisi sa kanyang ginawa.
Sinabi niyang hindi lang konting pagkontrol sa kanya ang ginagawa ng kanyang ina, kundi talagang pinipigilan siya nito sa lahat ng gusto niyang gawin. Minamanipula siya ng kanyang ina na para bang wala na siyang karapatan sa kanyang sarili. Dinagdag pa niyang sa kabilang buhay din naman ang lahat ng tao, kaya't hindi na rin mahalaga kung sino ang mauuna. Napag-alaman kalaunan na matagal na palang pinaplano ni Yuan na tapusin ang kanyang mga magulang. Hinintay niya lang silang pumunta ng Canada dahil walang parusang bitay ang naturang bansa. Iniisip niya ring hindi kayang lutasin ng mga pulis ang ganitong uri ng insidente. Sa nangyari, naasobrahan siya sa pagkalkula ng kanyang talino at masyado niya ring minaliit ang kakayahan ng mga otoridad. Nakakagulat na sa kabila ng kasuklam-suklam na ginawa at pakana ni Yuan, tumayo si Tang Jihui sa tabi ng kanyang anak sa panahon ng paglilitis. Hindi niya lang to basta pinatawad, kundi naglaan pa siya ng malaking halaga ng kanyang yaman para sa legal na tulong sa kanyang anak na si Yuan. Katwiran niya na wala na siya ng asawa, hindi niya kakayaning mawala na rin ang kanyang nag-iisang anak sa kabila ng mga maling ginawa nito. Sa isa sa maraming pagbisita niya kay Yuan sa bilangguan, sinabi niya ritong kahit gaano pa man to magkamali, patatawarin niya pa rin to. At sinabi sa anak na kung mawawala siya, ayaw niya na ring mabuhay pa. Kahit papano nakatitiyak si Tang Jihui na mauunawaan ng kanyang asawa ang kanyang pangangatwiran habang binabantayan sila mula sa langit. Sa korte, habang nagpapatotoo bilang testigo ng prosekusyon, nakiusap si Tang Jihui ng pinakamababang parusa para sa kanyang anak sa pagsasabing mabuting tao si Yuan bago sinira ng kanilang pagiging mahigpit na magulang ang lahat. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang paglilitis, napatunayan pa ring nagkasala si Yuan at sa wakas noong February 2, 2015, ibinaba ng Korte Suprema ng Canada ang sentensya ng habang buhay na pagkakakulong kay Yuan Shitang para sa pangalawang antas ng pagtapos niya sa kanyang ina at isang tangkang pagligpit sa kanyang ama na may posibilidad na parol pagkatapos ng 17 taon. Ang masalimuot na kasong ito ng pagkontrol at pagtataksil ay nananatiling isa sa mga pinakakontrobersyal at nakapanghihina ng loob sa kamakailang kasaysayan ng Canada. Sa huli, hinarap ng salarin ang hustisya, kaya lang tuluyan nang nawasak ang dapat sanay matibay na pamilya. Nangyari ang kwentong ito noong 2016 sa lungsod ng Mendoza sa Argentina. January 10, 2016. Magkasamang naglakbay ang 21 years old na si Marina Minigazzo at ang 22 years old na si Maria Jose Coney. Gayunpaman sa kalaunan, ito ay naging isa sa pinaka-high profile na investigasyon sa Latin America sa nakalipas na dekada. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang karumalduman na kinahantungan ng dapat sanay masayang paglalakbay ng dalawang dalagang turista. Ano nga ba ang nangyari at sino ang salarin o mga salarin? Noong 2016, ang 22 years old na nag-aaral ng economics na si Maria Jose Coney sa National University of Coyo at ang 21 years old na estudyanteng nag-aaral sa Aconcagua University na si Marina Minigazzo ay nagtatrabaho bilang mga volunteer sa isang organisasyong tumutulong sa mga taong naninirahan sa kalye dahil sa isa o ilang kadahilanan. Inilarawan sila ng mga kaibigan at mga kakilala bilang dalawang napakamasayahing babae na sobrang lapit sa kani-kanilang pamilya. Naglakbay sina Marina at Maria kasama ang dalawa pang mga kaibigan na kalaunan na mas naunang umuwi kaysa sa kanila. January 10, 2016 nang umalis ang grupo. Maaaring makita ang kanilang ruta sa pamamagitan ng mga post ni Maria Jose sa kanyang Instagram. January 13, nasa lungsod na sila ng Cusco sa Peru. Ang sinaunang lungsod na to ay ang dating kabisera ng Inca Empire. Kinabukasan, January 14, isang larawan ang pinost na kuha din sa Cusco. January 15 naman, kinunan ang larawang kuha sa isang railway bridge malapit sa Machu Picchu Hydroelectric Power Plant. Ang Machu Picchu ay isang sinaunang Inca city na tinatawag ng mga tao na lungsod sa itaas ng mga ulap. Ito ay isa sa mga pinakatanyag na atraksyon sa Peru at kabilang sa listahan ng UNESCO World Heritage. Makikita sa mga post na ilang araw din silang nanatili sa nasabing lugar. January 18, muli pang nag-post si Maria ng dalawa pang larawan mula sa lugar. At January 19, nagpaalam ang grupo sa lungsod ng Cusco sa pamamagitan ng pag-post ng larawang ito. Pagkalipas ng 4 na araw noong January 23, nasa Ecuador na sila.
nag-post si Maria ng larawang kuha sa beach ng Montanita. Sa sumunod na 10 araw, naglakbay ang grupo sa baybayin ng Ecuador at pagkatapos ay pumuntang inland. February 4 na i-post ni Maria ang larawang ito na kuha sa San Antonio at February 6 kuha mula sa Baños. February 10 nag-post si Maria ng larawang magkasama silang 4. Dahil sa matatapos na ang kanilang paglalakbay na nagsimula noong January 10, ang kuhang ito ay isang uri ng paalam dahil pauwi na ng Argentina ang dalawa nilang kasamahan. Habang sina Maria at Marina naman ay may 10 araw pang natitirang bakasyon. February 22, nag-post si Maria ng larawan niya kasama si Marina. Ang post na to ang huli sa kanyang Instagram account. Sa parehong araw din yun, tumawag ang magkaibigan sa kanilang mga pamilya sa Argentina. Sinabi nila sa kanilang malapit na rin silang umuwi. Kailangan nilang sumakay ng bus mula sa Ecuador patungo sa Peruvian City ng Lima. Magpapalipas sila ng gabi sa bahay ng kanilang kaibigan. At February 25 ay lilipad mula sa Lima patungong Santiago, ang kabisera ng Chile. Mula doon sasakay sila ng bus pauwi sa Mendoza, Argentina. Kasabay nito, sinabihan na rin nila ang kanilang mga kamag-anak na mahirap sila matawagan sa loob ng ilang araw dahil sa mahinang signal. Gayunpaman, makalipas ang 2 araw at higit pa, hindi na sila makontak ng kanilang mga kamag-anak. Wala rin sila mga aktibidad sa kanilang mga social media account, kaya't nagsimula na ring mag-alala ang kanilang mga kamag-anak. Ang kapatid ni Marina ang unang nakapagbigay ng pansin sa kaso nito sa social media. Ipinost niya ang larawan ni Marina at Maria na may nakasulat na nawawala ang kanyang kapatid at ang kaibigan nito sa Montanita, Ecuador noong Lunes, February 22 at nakiusap na mangyaring ikalat ang impormasyon. Gustong malaman ng kanilang mga pamilya kung nakasakay ba ng eroplano ang dalawa paalis ng bansa. Kaya lang hindi sila makakuha ng tugon mula sa mga kinatawan ng airline dahil ayon sa kanila, ibibigay lang nila ang impormasyon kung makakakuha ang pamilya ng utos mula sa korte. Bukod pa rito, ang nasabing kaibigan ni Maria at Marina na balak nilang tuluyan bago ang paglipad ay sinabing hindi sila nakarating. Kaya tumawag na ang kanilang pamilya ng emergency services sa Ecuador at inireport ang pagkawala ng dalawa. Nakipag-ugnayan din sila sa konsulado ng Argentina at humingi ng tulong. Namagitan naman ang konsulado sa kaso noong February 27. Nagpadala din ng mga fingerprint sample ni Maria at Marina ang mga otoridad ng Argentina sa Ecuador gawa ng isang dahilan. Ilang araw bago ang February 25, may natagpo ang katawan ng hindi pa nakikilalang babae sa Montanita na dinala sa Guayaquil. Nang inihambing ang mga fingerprints na nakuha mula sa pulisya ng Argentina sa mga fingerprints ng natagpo ang katawan, na pag-alamang ito ay pag-aari ni Maria Jose Coni. Pagkatapos, Sabado, February 27, matapos suriin ang lugar kung saan natagpuan ang wala ng buhay na si Maria, natagpuan naman ng pulisya ang wala ng buhay na si Marina. 43 yards lang ang layo nito mula sa kung saan natagpuan si Maria. Parehong nakalagay ang dalawa sa mga plastic bag na nakabalot ng duct tape. Ayon sa impormasyong ipinalabas ng pulisya ng Ecuador, hindi umano nila kaagad na nakita ang wala ng buhay na si Marina dahil sinubukan umano itong itago ng salarin o mga salarin sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bagay sa ibabaw ng katawan. Sa panahon ng pagsusuri, natukoy ng mga eksperto na si Maria Jose Coni ay binawian ng buhay dahil sa malakas na hampas sa ulo. Nagtamo din siya ng mga pinsala sa kanyang ari, baling binti at baling daliri sa paa. May nakita ring mga marka sa kanyang pulso na nagpapahiwatig na itinali ang dalaga. Habang si Marina Menicatso naman ay nalagutan ng hininga dahil sa natamong 4 na saksak sa kanyang liig. May marka din siya sa kanyang pulso, ibig sabihin nakatali rin siya gaya ni Maria. Ayon sa mga ulat, February 23 nang malagutan ng hininga ang dalawa. Sa resulta, nalaman ding may napakaraming dosis ng gamot sa kanilang katawan na ginagamit sa psychiatric treatment. Dahil sa kalagayan ng mga katawan ng matagpuan, sinabi ng pulisya na hindi kusang ininom ng 2 dalaga ang naturang gamot at maaaring hindi din nila alam na nainom na pala nila to. Ibig sabihin, maaaring inihalo ang mga to sa kanilang mga pagkain o mga inumin.
Pero makalipas lang ang 24 na oras matapos matagpuan ang pangalawang katawan, nagkaroon ng bagong development ang kaso na nagdulot ng magkahalong reaksyon sa mga pamilya ni Maria at Marina. Inihayag ng Pangulo at Minister of Interior ng Ecuador na nalutas na ng pulisya ang kaso. Inaresto nila ang 33 years old na si Alberto Segundo Minapons at ang 39 years old na si Aurelio Eduardo Rodriguez na mga umamin sa kasalanan at sinabi kung paano naganap ang mga pangyayari. May nakitang mantsa ng dugo ang mga pulis sa bahay ng isa sa mga akusadong si Alberto. Malapit sa bahay, natagpuan naman ang cellphone, backpack at iba pang mga gamit ni Marina. Ang pinakakakaibang bagay bukod sa mabilis na pag-aresto ay ang agarang pag-amin ng dalawang lalaki na nagdulot naman ng hinala sa mga taong sumusubaybay sa kaso. Sinabi ng dalawang lalaki ang kanilang bersyon ng lahat ng nangyari. Sinabi ng Minister of Interior ng Ecuador na si Jose Serrano na umalis ang dalawang dalagang turista sa hotel kung saan sila tumuloy noong February 22 bandang 2:00 ng hapon. Ninakaw umano ang lahat ng pera ng dalawa sa hotel kaya't binalak nilang mag-hitchhike papuntang Lima. Pero pinabuluanan ng may-ari ng naturang hotel ang bersyon na to at sinabing walang nagnakaw ng pera mula sa dalawang dalaga. Hindi rin naniniwala sa kwentong ito ang mga pamilya ni Maria at Marina dahil may mga dalang credit card naman ang dalawa na siyang gagamitin nila sakaling magkaproblema sa pera. Wala ring nakitang mga aktibidad sa mga credit card ni Maria o baka naman ninakaw ang pera at mga credit card ng dalawa. Magkagayunman, maaari din naman kasing gamitin ang pondo sa account kahit walang card. Halimbawa, pwede naman kasi silang magbayad online para sa biyahe pero hindi nila ginawa. Pagkatapos, ayon sa minister, pumasok umano ang dalawang dalaga sa isang club at parehong humingi ng baso ng tubig para pawiin ang kanilang uhaw. Kinumpirma naman ng may-ari ng bar ang bersyong ito. Sinabi niyang binigyan niya umano ng tubig ang dalawang dalaga dahil wala umano silang pera. Nananatili pa ring malabo kung may nagnakaw ba talaga sa lahat ng pera ni Maria at Marina. Tinukoy rin ng minister ang patutuon ng mga pinaghihinalaan na gaya ng nasabi ko kanina, agad na inamin ang kanilang pagkakasala. Sinabi ni Alberto na nung araw na yon, mga 8 p.m., sinabi sa kanya ni Rodriguez ang tungkol sa dalawang babaeng Argentinian sa bar. Sabay silang lumapit sa mga babae at nagsimulang makipag-usap. Nung panahong yon, sinabi ni Maria na nanghi-hitchhike lang sila papuntang Lima dahil wala silang perang pamasahe sa bus. Nagtaas din ng maraming katanungan ang bersyon na to. Nakabili na sina Maria at Marina ng tiket ng eroplano mula sa Lima patungong Santiago sa Chile. Kaya bakit naman kailangan pa nilang tipirin ang kanilang credit card at i-hitchhike ang higit sa 1,000 miles ang layo kung alam naman nilang maaari silang maiwan ng eroplano? Gaya ng naunang nabanggit, nabili na ni Maria ang kanilang mga tiket para sa paglipad sa February 25. At ang pag-uusap nilang to ayon kay Alberto ay nangyari nung gabi ng February 22 na lubhang kahinahinala para sa marami. Pero sa kabilang banda, kinumpirma naman ng mga saksing natagpuan ng lokal na pulisya ang lahat ng mga kakaibang bersyon na to. Dahil gabi na at kailangan ni Maria at Marina ng isang lugar para magpalipas ng gabi pero walang pera para maghotel, inalok sila ni Alberto na sa bahay niya na lang sila magpalipas ng gabi. At pumayag naman umano ang dalawa. Natagpuan din ng mga pulis ang taxi driver na nagkumpirmang inihatid niya sina Maria, Marina at Alberto sa bahay nito. Makikita sa larawang ito ang bahay na tinitirhan ni Alberto. Pagkatapos, kasunod ng mga impormasyong inihayag ng mga pulis, bumalik si Alberto sa nasabing bar at nagsimulang uminom kasama si Rodriguez, habang sina Maria at Marina lang ang nasa bahay nung mga oras na yon. Umuwing lasing sina Alberto at Rodriguez bandang 2:30 ng madaling araw pero wala ang dalawang dalaga. Nalaman ng mga pulis na pumunta umano sina Maria sa tindahan malapit sa bahay para bumili ng soda. Nananatili namang hindi alam ang eksaktong uri ng inuming binili ni Maria. Muling nakahanap ang mga pulis ng isang saksi na siyang nagkumpirma nito, ang kahera ng naturang tindahan. Kung totoo to, ibig bang sabihin may pera pa sina Maria? Ayon sa testimonya ni Alberto, nang bumalik ang dalawang dalaga, nasa kwarto siya kasama ni Maria.
habang nasa isang kwarto naman si Rodriguez kasama si Marina. Inamin ni Alberto na inaya niya si Maria ang makipagtalik sa kanya, pero tumanggi ang dalaga at sinubukang tumakbo palabas ng bahay. Kaya't kumuha siya ng kahoy at malakas na pinalo sa ulo ang dalaga at agad naman itong nalagutan ng hininga. Kasabay nito nakarinig siya ng sigaw mula sa kabilang kwarto. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang tinapos na rin ni Rodriguez ang buhay ni Marina. Agad ding umalis ng bahay si Rodriguez pagkatapos nun. Ayon kay Alberto, nagsimula siyang mag-isip kung paano ililigpit ang mga katawan. Sinubukan niyang linisin ang lahat ng bakas sa bahay at binalot ng mga plastic bag at duct tape ang wala ng buhay na mga katawan ng dalawang dalaga. Kinahaponan, humiram siya ng kariton sa isang kakilala at dinala ang mga katawan ng dalawang dalaga sa isang parang malapit sa dalampasigan, mga 440 yards mula sa bahay. Dapat ding tandaan na lahat ng mga nabanggit ay ang opisyal na bersyon ng mga otoridad ng Ecuador. Kasabay nito, wala ring paliwanag kung saan nanggaling ang mga marka sa pulso ng mga dalaga. Wala ring paliwanag pati ang resulta sa pagsusuri na may nakitang napakaraming dosis ng napakalakas na gamot sa parehong katawan ni na Maria at Marina. Dahil sa lahat ng mga pangyayari at hindi pagkakapare-pareho sa kaso, nagsimulang magduda ang pamilya ni na Maria at Marina sa bersyong ipinakita ng mga otoridad ng Ecuador. Naniniwala silang ang kasong ito ay maaaring may kaugnayan sa human trafficking at na ang mga otoridad ng Ecuador ay may pinagtatakpang malaking tao. Ayon sa marami, may dahilan din naman ang dalawang pamilya para magduda. Una, naubusan ng pera sina Maria at Marina pero hindi ginamit ang kanilang mga credit card. Pangalawa, nasa ilalim sila ng impluwensya ng malakas na gamot at ang tanging nakakita lang kina Maria at Marina nung araw na yon ay ang mga nagkumpirma sa bersyon ng mga otoridad. Ang may-ari ng bar, ang taxi driver at ang kahirang di umano'y nagbenta ng soda sa dalawang dalaga. Sila lang ang nakakita sa kanila habang ang bayan ay may 5,000 residente. Gayon din, hindi maintindihan ng dalawang pamilya kung bakit natagpuan ang mga katawang may 2 araw na pagitan habang 43 yards lang ang layo mula sa isa't isa. Bukod pa rito, tila kakaibang kina Alberto humingi ng tulong ang dalawang dalaga. Palaging maraming turistang Argentine sa Montanita. Magiging mas lohikal para sa dalawang magkaibigan na lumapit sa isang tao mula sa kanilang bansa at sa kanila humingi ng tulong. Sinabi ng kapatid ng isa sa dalawang magkaibigan na nakakita siya ng mga ginamit na hiringgilya na nakalatag sa sahig nang dalhin siya ng mga pulis sa pinangyarihan. Pero nang muli niya itong hinanap sa kanila, bigla na lang itong nawala. Wala din ang mga hiringgilyang yon kahit sa mga larawan ng pinangyarihan at itinanggi rin ng mga ekspertong sumuri sa lugar na mayroong mga hiringgilyang natagpuan. Ayon sa pamilya, panakip lang sina Alberto at Rodriguez sa mas malaking bagay tulad ng human trafficking. Nag-schedule naman ang mga otoridad ng pangalawang pagsusuri sa katawan ng dalawang dalaga. Kalaunan, lumabas na parehong paulit-ulit na pabago-bago ng bersyon ng mga kaganapan na ang dalawang akusado. Ayon sa isang bersyon, itinanggi ni Alberto na sila ni Rodriguez ang may kagagawan sa insidente. Sinabi niyang ang lalaking tumapos sa buhay ng dalawang dalaga ay ang isang nagbebenta ng bawal na gamot na taga-Venezuelang nakatira sa lugar. Dinagdag niya na ang tanging alam niya lang tungkol sa nasabing lalaki ay ang palayaw nitong El Chamo. Ikinulong naman ng mga pulis ang naturang lalaki. Gayunpaman, sinabi ng huli na wala siyang kinalaman sa nangyari at nahanda siyang kumuha ng polygraph test at ibigay ang kanyang DNA sample. Gusto niyang patunayan na wala talaga siya sa bahay na yon. Ilang sample ng DNA ang natagpuan sa pinangyarihan. DNA mula kay Alberto, mula kina Maria at Marina at ilang hindi kilalang sample. Ang mga hindi kilalang sample na to ay hindi kay Rodriguez ang sinasabing pangalawang salarin, hindi rin kay El Chamo na tinanggal na bilang pinaghihinalaan matapos sumailalim sa lahat ng pagsusuri sa DNA. Matapos ang pangalawang pagsusuri sa katawan ng mga dalaga na isinagawa ng mga eksperto mula sa Argentina, naging malinaw na parehong nasa hindi magandang estado ang dalawa para maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Hinalay muna sila bago tuluyang tinapos. Nalaman din sa pangalawang pagsusuri na nagtamo ng mga gasgas at pasa si Maria sa isang bahagi lang ng kanyang katawan.
para bang itinapon siya palabas ng umaandar na sasakyan. Nakumpirma din na parehong nasa ilalim ng malakas na gamot sina Maria at Marina. Pinipigilan ng naturang gamot ang kalooban ng isang tao. Sa kasamaang palad, tulad ng madalas na nangyayari, may mga taong sinisisi ang dalawa sa nangyari sa kanila. Hindi lang ng mga ordinaryong netizens kundi pati na rin ng mga kilalang pampublikong tao. Ang isa sa mga naniniwala na ang dalawang dalaga ang dapat nasisihin para sa kung ano ang nangyari sa kanila ay ang Deputy Minister of Tourism ng Ecuador na si Maria Cristina Rivadeneira. Sa parehong mga araw nang lumabas ang balita tungkol sa pagtapos kina Maria at Marina, nagdaos ang Berlin ng isang patas na dedikasyong nakatuon sa turismo. Doon, nagbigay ng panayam si Rivadeneira sa isang German news agency kung saan sinabi niyang kung titingnan ang uri ng paglalakbay ng dalawang dalaga, malaot madali ay may mangyayari talaga sa kanila. Dinagdag pa niyang hindi pa siya nakapuntang Montanita dahil ang lugar na yon ay hindi tumutugma sa kanyang katayuan sa lipunan. Isang nakakalungkot na katotohanan ang isa tong victim blaming sa antas ng estado. Matapos ibigay ni Rivadeneira ang panayam na to, humingi ng tawad ang gobyerno ng Ecuador sa mga pamilya ni Maria at Marina at tinanggal sa pwesto ang babae. Isa sa mga pinakakundi ng tao ay ang Argentine psychiatrist na si Hugo Marietan na tumawag kina Maria at Marina ng mga paborableng biktima. Sinabi niyang ang mga ganitong uri ng mga tao ang dahilan kung bakit nakakagawa ng kasalanan ng ibang tao. Matapos binagyo ng mga kritisismo, sinabi niyang mali ang pagkakaintindi sa kanya ng mga tao at sinabing hindi niya pinapawalang sala ang mga taong responsable. Nagsimula ang paglilitis noong August 8, 2016. Maraming mga pagkabigo sa kaso, 3 beses na nagpalit ng mga taga-usig na siyang lalong nagpaantala sa proseso. Ipinakita ng prosekusyon ang mga pahayag ng mga saksi at ang higit sa 200 pisikal na ebidensya mula sa pinangyarihan. Sa panahon ng paglilitis, idiniklara ni Alberto na siya ay inosente at sinabing umamin lang siya sa ilalim ng panggigipit mula sa pulisya. At pinagtibay lang nito ang paniniwala ng mga pamilya ng dalawang dalaga na may tinatago ang mga otoridad ng Ecuador. Binago din ni Rodriguez ang kanyang testimonya sa pagsasabing ilang Colombian na nagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot ang sangkot sa pagtapos sa dalawang dalaga. Sa unang linggo ng paglilitis, sinabi ng taga-usig na naniniwala siyang may ibang mga tao pang sangkot sa insidente. Dahil may natagpuan na 3 pang sample ng male DNA ang mga pulis sa pinangyarihan kasama na ang kina Rodriguez at Alberto. Parihong hinatulan ng korte sina Alberto at Rodriguez ng 40 years na pagkakakulong ang siyang pinakamataas na sentensya sa ilalim ng mga batas ng Ecuador. Noong November 2016, inihayag ng mga otoridad ng Ecuador na may inaresto silang isa pang tao, ang isa pang taong may-ari ng DNA natagpuan sa pinangyarihan. Ang lalaking ito ay ang 34 years old na si Jose Luis Perez Castro. Ikinatwera ng depensa ni Castro na tumira siya sa bahay na iyon ng ilang linggo bago ang insidente at nakita ng mga pulis ang kanyang dugo sa dingding dahil sa dinaranas niyang impeksyon sa ngipin. Dumura lang daw umano si Castro sa dingding. Sinabi ng kanyang mga abogado kaya nakuha ng mga pulis ang DNA ni Castro sa mga katawan ng dalawang dalaga ay dahil sa may nahawakan silang kasangkapan o mga bagay na nahawakan din dati ni Castro. Nagsimulang gumuho ang depensa ni Castro nang dumating ang dentista nito para tumistiko. Lumalabas na pumunta nga sa kanya si Castro pero 2 linggo lang matapos matagpuan ng mga pulis ang wala ng buhay ng mga katawan ni Maria at Marina. Hiniling niya sa dentista ang bigyan siya ng certificate tungkol sa impeksyon sa ngipin. Gayunpaman tumanggi ang doktor dahil wala naman siya nakitang anumang problema sa kalusugan ng ngipin pagkatapos niyang suriin si Castro, kaya't sa huli pinaalis niya na lang ito. Bumagsak ang kanyang depensa pagkatapos ng mga salitang yon. Sa kabila ng pagtanggi sa kanyang pagkakasala hanggang sa huli, si Jose Luis Perez Castro tulad ni Alberto at Rodriguez ay nasintensyahan rin ng 40 years na pagkakakulong. Nag-aalinlangan pa rin ang mga pamilya ni Maria at Marina sa kwentong ipinakita sa kanila ng mga pulis ng Ecuador. Kahit pa man, tiniyak ng pamilyang lumahok sa pagsisiyasat ang mga pulis ng Argentina. Pero hindi pa rin nagbago ang bersyon ng mga pulis ng Ecuador. Ayon sa mga pagtitiyak ng pulisya ng Ecuador, hanggang ngayon,
ay patuloy pa rin ang paghahanap para sa iba pang mga lalaking ang mga DNA sample ay natagpuan sa pinangyarihan.